Ang panahon ng pakikibaka ay walang panahong hinihintay. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon na. Halina't makiisa sa ating isang bansa. Makibahagi kay Kawaldi Carbonell, broadcaster, manunulat, makata, mandirigma. Sa palatuntunang pambansa, narito na ang Kawal ng Demokrasya. Ang bayan ko'y daming ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Ngayon po ang kauna-unahang araw ng September. Ika nga ay mga bare months na. At tayo po ay bumabati sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. At nagpapasalamat po tayo doon po sa 22,000 na subscribers po natin. Abay, umuusad na po tayo. Ang aking pong pangako sa staff ko, tatapang at lalakas ang loob ko na humarap sa United Nations sa ICC pag meron po tayong mga 200,000 na mga subscribers. Sa aking pong tingin, sabi po ng isa kong kapanalig, ang sabi niya, hindi imposible yan. 104 million Filipinos, 200,000 lamang ang hinihiling mo na bakapang ka sa pakikibaka mo laban sa China at laban sa kasamaan ni Duterte. Madali natin makuha yan. Abay, ako po naman ay lumalakas ng loob ko at ako po ay nagpapasalamat at sana magkampanya po kayo sa iba na hindi pa po nakakaalam dito po sa ating programa sapagkat meron po akong binubuo na People Power Online. Ipaparamdam po natin sa buong mundo na mga Pilipino hindi sumusuko dyan po sa inchik, hindi po tayo sumusuko sa tambalan na tandem ni Duterte at ni Xi Jinping. Uulitin po natin ang linya natin kahapon. Walang pantay na halalan sa tandem, sa ilalim ng tandem ni Duterte at ni Xi Jinping. Sino po si Xi Jinping? Doon sa mga hindi pa po nakakaalam, si Xi Jinping, yan po ang presidente ng Communist China. Ang tawag po sa Communist China, People's Republic of China. Ang dinimanda ni Pinoy Aquino, mga kaibigan, ay ang Communist China sa ilalim ni Xi Jinping. Nagkaroon, ulitin po natin, patawarin niyo ako pag paulit-ulit to, sapagkat wala po naman masyado pang nagiging epekto itong ating pag-ulit-ulit na ito. Ang naging desisyon ng United Nations permanente po yan, Permanent Court of Arbitration. Yan po ay pangmatagalan at hindi na mababago na hukuman ng pagkakaintindihan o pag-aaregluhan. Permanent Court of Arbitration sa buong mundo, sa United Nations po yan. At ginawa po yan sa neutral country, sa Netherlands, sa The Hague. At nung dinimanda po ni Pinoy Aquino, yan pong China, sa kanilang ginagawang panghihimasok at paggawa ng kanila pong mga isla over the Spratlys Scarborough Shoal. Abay, nanalo po tayo. Kaya lang, sa kasamaan palad na ang yung desisyon lumabas ng panahon ni Duterte. Si Xi Jinping ay seryoso pong tao yan. Isang mahusay na pangulo ng China at si Xi Jinping ay loyal sa China. Kaya nga po, normal lamang na siya ay nagsisilak po ang damdamin, lumalaban sa United Nations. Sabi niya, hindi ko ginagalang yung desisyon na yan ng United Nations. Normal po si Xi Jinping sapagkat yung desisyon laban sa kanya, laban sa China, laban sa komunistang bansa ng People's Republic of China. Normal itong si Xi Jinping na sabihin niya sa United Nations, hindi ko kinikilala yan. Meron akong kasunduan kay President Duterte ng Pilipinas
kayo ay hindi ko susundin ko yung kasunduan namin ni President Duterte. Normal po yan. Naintindihan natin siya isang magiting, dakilang leader ng Communist China. Okay, kagalit po natin yan sa pag-aagawa ng ating pong teritoryo. Pero hindi po natin masisisi na siya ay loyal sa China. Ang may depresya po itong presidente, itong si Mayor Duterte. Ang loyalty niya sa China din. Ano po ang laban natin? Loyal si Xi Jinping sa kanyang bansang China. Loyal itong Filipino president sa bansang China. Ano po naman ang loyalty ng mga Pilipino? As usual, nagunggong na naman ang Pilipino. Akala po ninyo, meron pa rin ako mga nakakausap na Pilipino. Hanggang ngayon, hindi kay Duterte galit. Hanggang ngayon, galit sa Dilawan. Mas galit sa Dilawan kaysa kay Duterte. Mas galit sa Dilawan kaysa kay Xi Jinping. Mas galit sa Dilawan kaysa kay Albayalde. Mas galit sa Dilawan kaysa sa magnanakaw na si Francisco Duque. Wala nang kasinsama ang gobyerno ito na ginagamit ang COVID parang 45 caliber para hold upin ang bansang Pilipinas. Ginagamit ang COVID upang pahirapan ang mga Pilipino at takutin upang hindi na mag-rally, hindi lalabas ng mga bahay para pong martial law, para pong curfew, at sila po ay wala namang magagawa. Naniniwala po tayo na meron po tayong magagawa. Magsama-sama lamang po tayo. Huwag na kayong papaloko sa halalan na yan. Sa halalan, hindi natatalo ang diktador. Tandaan po natin, nung nagkaroon po ng snap election, si Marcos lamang kay Cory Aquino, masyadong popular si Cory Aquino. Lumuluha mga tao sa karsada, nagbibigay ng mga piso-piso. Doon po sa aming kampanya ni Don Chino Roses, meron po kaming dalang drum, piso para kay Cory Aquino. Napakarami pong piso yung amin pong nakuha at binigay doon po sa Times Street sa headquarters sa bahay ni Cory Aquino. Pero talo po siya. Natalo on record. Natalo si Cory Aquino kay Marcos noong panahon ng 1986. Kaya lamang noon meron pong Cardinal Sin at sinabi ni Cardinal Sin na meron siyang impormasyon at alam niya na dinaya lamang si Cory Aquino. Alam po ninyo, sa Pilipinas, napakagunggong na bansa po ito. Ito ang hayagan ng pandaraya, wala naman nakukulong dyan po sa COMELEC at patuloy pa rin ang ninilbihan itong mga taga-COMELEC na ito. Dapat ito'y parusahan, dapat magkaroon tayo ng Alex Bungkayaw Brigade muli at patumbahin na lamang yung mga corrupt na opisyal ng bansa sapagkat masyado po silang malakas sa mga mandarambong na pangulo. Ano po ang ating inuulit dito? Inuulit po natin na walang mangyayari sa halalan nito sapagkat ang nakaupo ay ang tandem ni Duterte at ni Xi Jinping. Hindi nila papayagan, siyempre matnalo ang kahit na sino. Marami nagsasabi popular si Pacquiao, yan ang kailangan natin, walang bahid na pagnanakaw, naging bilyonaryo na malinis na paraan, bahira po yan. Nagkaroon ng bilyonaryong Pilipino na malinis ang pamamaraan. Meron po tayo naging bilyonaryong isa pa, ito si Villar. Pero sa pangaagaw ng lupa, sa double insertion, dyan po sa budget ng Pilipinas, magpapagawa ng karsada papunta sa kanyang mga nabiling mga farm lot, gagawin niyang first class subdivision sapagkat dadaan dyan ang daang hari, dadaan dyan yung pong mga first class na mga highway na pinagawa niya ng 200 million pesos pagkatapos may double insertion pa sang-ayon sa iskandalo sa Senado. 2 beses niyang siningil. Therefore, 2 beses pa na kumita itong si Manny Villar kaya naging bilyonaryo. Ngayon, naniniwala po tayo ang pinakamalinis na bilyonaryong walang halong pagnanakaw o walang halong krimen ay si Manny Pacquiao. Pero sa akin pong tingin, magaling po siyang boksingero. Marangal na tao, pero hindi pa siguro yan handa. Hindi yan ang sapat na kwalifikasyon
para maging Pangulo. Pero gusto man din gustuhin man ng tao si Pacquiao, gustuhin man ng tao si Robredo o kung sino pang matinong Pilipino, ay wala pong mangyayari sapagkat si Duterte hindi yan magpapatalo. Meron ba naman nagpapatalo na sa pwesto? Hindi nga nagpatalo si GMA. Naniniwala po tayong nanalo noong panahon ni GMA ay si Fernando Poe Jr. Pero yan po ay natalo sapagkat COMELEC ang bilangan. At ang COMELEC, masyado po mandaraya yan. At yan ay hindi ko lamang po claim yan. Yan ay binulgar mismo ng napakalawak na pamamaraan. Yan po sa Hello Garci tape. Nang narinig natin ang tinig mismo ni Gloria Macapagal Arroyo nagsasabing, "Hello Garci, naayos mo na ba yung tipo-tipo dyan sa Cotabato? Naayos mo na ba yung mga..." Opo ma'am, 0 po si Fernando po dyan. 100% po tayo. Akalain ninyo, Presidente ng Republika ng Pilipinas, abay, kumalat po yung tape na yan sa buong mundo. Hanggang nandun po kami sa New York, nila Philip Tolentino at yung kapatid ni General Danny Lim, si Cesar, na mga brad ko sa Alpha Pi Omega, na mumudmud po sila ng mga DVD ng Hello Garci tapes. Abay, wala naman nangyari dyan po sa COMELEC, wala naman nakulong. Ang COMELEC po natin, talaga pong mandarambong yan. Yan ay binulgar na nung araw pa ni Senator Nene Pimentel nung siya ay dinambong ni Enrile. Hindi naman nakulong si Enrile. Wala naman nangyari kay Enrile. Tuloy pa rin ang kanyang pagkakasenador. Tuloy pa rin ang kanyang pagiging Enrile. Tuloy pa rin ang kanyang pagtatraidor kay Marcos. At ngayon, ang tinatraidor niya, sambayanang Pilipino. Ito ang naging legacy o nauso na yata sa ating pong lahi. Hindi tayo nandidiri sa mga traidor. Ayan, inamin ni Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang sariling speech, sabi niya, it's a lapse of judgment, yung Hello Garci. Inamin niya na tinawagan niya ang COMELEC at sinabi niya, medyo nakaligtaan ko lamang ang batas. It is a lapse of judgment. Yung aking sariling pananaw ay hindi ko masyadong nabantayan at yan ay aking pagkakamali. Meron bang ginawa mga Pilipino? Wala. Si PJ, namatay na lamang bago po maumusan ng kanyang protesta at namayagpag na si Gloria Macapagal Arroyo upang ipagpatuloy ang kanyang pagbebenta sa China ng karamihan ng mga negosyo dito sa Republika ng Pilipinas. Kasama na yan yung pong National Broadband Network o Telecommunication. Si Gloria po ang nagsulong niyan. Siya ang nagbukas ng daan ng corruption diyan. Etong si Piri Aquino, ito yung pumalag, ito yung lumaban, ito yung nagpakulong kay Gloria, at ito sapagkat dilawan siya, nilabanan niya ang China. Yan ang dilawan. Pero ang Pilipino, galit sa dilawan at pumapalakpak kay Xi Jinping o pumapalakpak pa kay Duterte. Ano po ibig sabihin na pumapalakpak pa kay Duterte? Wala naman umaangal, lumabas sa survey ng Malacanang, sabihin na natin, yan ay pakalat ng Philippine media. Philippine media, naging kasangkapan ng kasinungalingan. At kung ito may katotohanan, wala pong kumwestiyon. Diyan po sa sinasabi niyang pinakapopular na presidente sa buong mundo ay si Duterte sa kanyang nasasakupan. Dito sa atin, sinasabi ng Malacanang, siyam sa bawat 10 Pilipino ay nag-iendorso sa kagalingan ng pamamahala ni Duterte. 9 out of 10 Filipinos, 91% sabi nga ni Roque. Tayo, wala po kayong magagawa kundi maniwala. Ako po ay lumalaban, ako po ay nagsumigaw, ako po ay nagprotesta. Hindi totoo yan. Paano magiging mas popular si Duterte kaysa kay Cory Aquino? Paano magiging mas popular si Duterte kaysa kay Fernando Poe Jr.? Paano magiging mas popular si Duterte
kaysa kay Kennedy sa Amerika o kaysa kay Jesus Christ dito sa Catholic country called the Philippines. Mas popular siya kay Jesus Christ. 9 out of 10 Filipinos, si Jesus Christ siguro mga at most 6 out of every 10 Filipinos ay siyang popular. Sapagkat marami po tayong relihiyon dito na hindi tinuturing si Jesus Christ na isang Diyos. Halimbawa sa Muslim, napakarami po Muslim yan. Hindi po nila tinuturing na Diyos si Jesus Christ. Ang tingin nila, Misaya o pangunahing sugo mismo ng Diyos Ama. Ayan po ang Islam. Sapagkat ang Islam, naniniwala na iisa lamang ang Diyos. Ngunit, dito po sa survey na ito, lumalabas na ang mga Katoliko na itinuturing na Diyos si Jesus Christ ay mas gusto nila si Duterte, mas mahal nila, mas dinadakila si Duterte kaysa kay Jesus Christ. Ano po ang ating ebidensya dyan? Ako po'y napatda at ako po'y walang masabi, sapagkat nung minura ni Duterte si Jesus Christ, wala man lamang isang media na umangal, wala man lamang nagrally. Siguro natatakot ang tao sa COVID kaysa kay Jesus Christ. O natatakot ang mga Pilipino kay Bato de la Rosa at kay Albayalde at kay Zinas kaysa kay Jesus Christ. Hindi naman talaga nakakatakot si Jesus Christ nung minura ni Duterte si Jesus Christ. Wala naman nangyari kay Duterte, wala naman nagprotestang Katoliko, wala naman yung mga couples for Christ, mga couples for Christ, wala naman narinig na protesta sa kanila. At hindi lamang yan, pumapalakpak pa sila kay Duterte, pinagtatanggol pa nila. Meron pa akong mga kaibigan hanggang ngayon naniniwala kay Duterte. Magkakaroon na po tayo ng halalan. Anong pag-asa? Anong pag-asa nila Leni Robredo? Anong pag-asa ni Pacquiao? Anong pag-asa kung sino man makabayang Pilipino nagmamahal sa bansa kung ang ating pong kalaban ay ang sistema ng COMELEC, sistema ng Smartmatic, yan pong PCOS machine, automatic counting, at ang kalaban natin, ating judicial system, ang ating Supreme Court, kalaban natin ang Senado, kalaban natin ang Kongreso, kalaban pa at hindi natin kakampi ang Armed Forces of the Philippines, sapagkat ang pinuno o Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines walang iba kundi si Digongong Inutil Duterte. Ngayon, ang ating pong pinaplano ay wala na po tayong asahan sa gobyernong ito. Wala tayong aasahan dyan sa mga binabayaran natin ng buwis ng army. Wala po tayong aasahan dyan. Ngunit meron pa po tayong ibabalita sa inyo. Meron po nakikipag-coordinate sa akin, sekreto lamang. Alam ko na pinagdududahan na siya dyan po sa loob ng military, pero nagpupursige siya sapagkat sabi niya, tayong dalawa na lamang kawaldi ang magko-coordinate sa isa't isa. Pagka nakita ko o nakita ng grupo namin na marami ng kapanalig ka at susunod sila dyan sa People Power Online mo, lalabas na kami at susuportahan namin si Leni Robredo pag sinasabi mong si Leni ang itutulak ninyo o natin upang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi dahil sa eleksyon kundi dahil sa siya ay elected Vice President, therefore legal. Nasa konstitusyon po natin yan na magiging legal ang panunungkulan ni Vice President Leni Robredo sapagkat siya po ay elected democratically ng mga halal na Pilipino. Ano po sinasabi ng libro? Sinasabi po ng Saligang Batas na kung magkakaroon ng incapacity, yung po bang hindi na magagampanan ng presidente, ng Pangulo, ang kanyang katungkulan, kinakailangan mag-assume, mag-acting na maging Pangulo itong vice-presidente. Ano po ang ating thesis o theory o kadahilanan? Abay, incapacitated na po si Duterte. Wala na pong kakayanan na maging matino kung ano-ano na mga sinasabi. Nagmumura, naghihipo ng kanyang ari ng kanyang maid na nagdadala lamang sa kanya ng birthday cake, kung ano-ano na kinikwento.
nagmumura sa Diyos. Siya ay nagsasabing huwag maniwala sa Senado. Another branch of government yan. Dapat ginagalang yan ni Duterte kaya siya ay Pangulo. Dapat ginagalang niya ang independence ng Legislative Department, independence ng Judiciary, sapagkat tatlong sangay po ang ating gobyerno. Ngayon, sapagkat ganyan po ang kanyang lunacy, ang kanyang deranged mind, ang deranged, ibig sabihin sira na po ang pag-iisip. Yan po naman ay nasira sapagkat yung pong fentanyl at kung ano mga iniinom na gamot at siya po ay nagmamarihuana, yan po ay siya ay nag-aalak araw-araw. Yung kanya pong gamot ay nakakasira na ng kanyang pag-iisip. Kaya nga po kung ano-ano mga sinasabi sa harapan ng world media, hindi na po siya nahiya sapagkat matagal na po siyang nilisan ng hiya itong si Duterte. Ang atin po inasahan lamang, baka naman matino pa mga Pilipino at sundin nila ang batas, sundin nila ang ating saligang batas at ilagay na natin ang matinong tao na binoto ng sambayanang Pilipino, si Leni Robredo. Ang problema, baka ayaw ni Leni ng ganyang pamamaraan, pero pipilitin po natin siya. Sabi nga ng ating mga kasundaluhan na aking pong nakakausap ng palihim, pagka sinulong mo yan, Kawaldi, umasa kang kasabay mo na kaming lalantad dyan at kami pupunta dyan sa Office of the Vice President, babantayan namin siya, babantayan namin lahat ng Pilipino na makikisa at susuporta kay Leni Robredo. Kaya pagpatuloy mo yan, plano mo na yan na people power online sapagkat nandito kami, nanunood, nakikiramdam at handang sumuporta sa iyo. Yan po ang ating paninindigan at ating pong uulitin ang ating pong panawagan. Mag-subscribe po kayo sapagkat dito na nakasalalay ang ating katatayuan laban sa hungkag na halalang itatanghal ni Duterte at ni Xi Jinping. We will have our own law. We will have our own government. We will have our own selection or election of rightful leaders under the regime of a democratic people. Yung tutupong for the people, by the people, and of the people. Ako po si Waldy Carbonell, ang kawal ng demokrasya, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Kung